Hindi nga po niya ito pinangalanan direkta si Bongbong Marcos. Pero sa inyong palagay po, sa Basta tingin niyo po, sinasabi niya executive. Kaya nga sabi ko, it's a threat. Ngayon, to whom sila na nagkakaintindihan. No? pero kayo po, naniniwala po ba kayo Kong na si President Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon dito? Well, ang sinabi ko nga, di ba, it's a question of complicity or competence. And both are impeachable offense. Para kayo kung, para kayo lang. Niniwala ka ba o... Yun nga, sinabi ko, it's a question of, kasi I don't want to, to prejudge. Kasi may dalawang possibility. Ang dalawang possibility, competency or complicity. But again, both are impeachable. Yes. Ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya, paimbestigahan niya talaga. So, binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso na pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano, para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author ng Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, minadali yan. Dahil sabi niya, priorities. Minadali namin yan. Nag-overtime kami. Naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero diba? kung... Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-unang nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito, political reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yang gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin. Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Oo, priority. Pagkatapos, nag-file yung anak niya ng hoax, anti-political, hindi naman anti-political yun eh. Ano yun? Pro-political dynasty. Institutionalizing political dynasties. Kaya, sabi ko, marami siyang pangako na hindi niya natutupad. Sabi niya, magpapakulong siya December. Walang nangyari. Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla, May. Malapit na yung May. Magiging mainit daw ang At sama. ngayon, siguro, talagang maliit na yung elbow room ng administration. Pag hindi pa matutupad to, talagang medyo mako-question na talaga yung credibilidad nila na bigyan ng solusyon. Itong pinakamalaking nakawan na nangyari sa national, sabi ko nga, the greatest heist in the history of Philippine budgeting and infrastructure. Nagtuturuan na sila ngayon, no? Kahapon maraming naganap. May nagsalita si Boying Remulla na hindi papayagan si Martin Romualdez. And after that, nagbigay ng speech si Martin Romualdez. Then It's after that, actually a threat na huwag niyo akong gagalawin. Pag ginalaw niyo ako, so tingin nyo kung it's a threat. tingin nyo kung takot din sila kay Martin Romualdez kasi parang maraming It alam will eh. depend on what will be their actions after the speech of... Pero kung tinutumbok ni Speaker Romualdez doon na sa executive nagsimula. Yes. Hindi. Nag-ending din Sinabi ni ang execution, budget execution. Kami gumagawa ng budget pero nag-execute yung executive. Kung merong flood control ghost project, executive yan, hindi yan legislative. Yun ang sinasabi. Hindi nga po niya ito pinangalanan direkta si Bongbong Marcos. Pero sa inyong palagay po,
Sa Basta tingin niyo po, sinasabi niya executive. Kaya nga sabi ko, it's a threat. Ngayon, to whom sila na nagkakaintindihan. No? pero kayo po, naniniwala po ba kayo, Kong, na si President Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon dito? Well, ang sinabi ko nga, di ba, it's a question of complicity or competence. And both are impeachable offense. Para kayo kung, para kayo lang. Naniniwala ka ba o... Yun nga, sinabi ko, it's a question of, kasi I don't want to, to prejudge. Kasi may dalawang possibility. Ang dalawang possibility, competency or complicity. But again, both are impeachable. Yes. So yung magpinsan, Kong Erice, sa tingin ninyo, kasi nababalitaan niyo yan, meron ng lamat yung dalawang magpinsan. Hindi, ayoko makialam doon sa relasyon nila. Ayoko Hindi, I mean, doon sa Kasi, political. Alam mo, kaya ang sinasabi ko, ayoko na mag-speculate. Ayoko mag-speculate. Yung gusto kong mga salita, may pinanggagalingan na basehan. Ayoko nang dahil lang sa ganyan, ay meron na ako kagad na conclusion. Di ba? So, mas maganda na ika nga maunawaan ito sa perspektibo na fair at hindi dahil sa galit ka sa isang tao lahat ng Nagsisisi. hindi lang nagsisisi kundi magiging bias ka na sa mga sa paghuhusga mo sa kanya. Kaya para kay Presidente, sinasabi ko, Mr. President, 2023, 24, 25, bakit ka pumayag na sa laulain? Dapat sagutin mo ito sa bayan. At tinanong ako, kung may it's a question. Tinanong ako kung sa tingin ko may kinalaman ng Pangulo. Sabi ko, it's a question of competence, complicity or competency. Kaya ko natanong yun kasi posible na merong ghost projects, flood control scandal. Hindi posible, talaga meron. Posibleng magkasama yung dalawang magpinsan or yun na nga, Ano na yun yung determination of facts na yun So, dapat talaga ang pinakamalaking responsibilidad ng Pangulo, pag-imbestigahan niya ng fair. Kaya nga dapat may independent commission. Di ba? May independent commission na mag-iimbestiga ng detalye. Kung paano nagastos. na wala namang nangyari. Dahil sabi ko nga, mas mahalaga na malaman kung paano ginawa ito kaysa kung sino yung gumawa. Kasi pag hindi natin nalaman kung paano ginagawa ito, maulit at maulit ito. Pero kung sino dapat ang managot? Si former Speaker Martin Romualdez o si Marcos Jr. tungkol sa nakawan na to? Depende nga yun sa magiging resulta ng investigasyon. Ang problema nga, natigil yung investigasyon. So, pero siyempre, ang may pinakamalaking responsibilidad yung Pangulo. Siya yung nagpapatakbo ng bansa Responsibilidad niya na malaman ang katotohanan, responsibilidad niya na panagutin yung mga dapat managot, responsibilidad niya na hindi na maulit ito. Yeah. At mangyayari lang yan kung mauunawaan natin yung katotohanan sa nangyari dito sa pinakamalaking nakawan na ito na hanggang ngayon na sa halip na malaman ang katotohanan ay nililito ang sambayanan.